Hindi pa tapos ang Mitsubishi sa Pilipinas. Pagkatapos ng radar na nagmo-monitor sa buong West Philippine Sea, 5 pang higanteng barko ang darating. Kapag kumpleto na, 7 na ang ating malalaking barko mula sa Japan para sa Philippine Coast Guard. Isa ito sa pinakamalakas na defense partnership ng Pilipinas at Japan mula pa noong World War II. Panoorin ninyo ito hanggang dulo dahil may timeline ako ng pagdating ng bawat barko. Malinaw na kung kailan sila darating. Bago natin pag-usapan ng 5 bagong barko, alamin muna natin kung bakit kailangan natin ng mas marami pang mga higanteng barko. Naalala ba ninyo ang BRP Teresa Magbanua? Ang unang 77 metro na multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard? Noong August 2024, 5 buwan siyang nag-deploy sa Sabina Shoal. Walang relief crew, walang supply drop, pero hindi umurong. Ang kaharap niya, mahigit 200 Chinese Coast Guard at maritime militia vessels. At hindi lang isa ang BRP Teresa Magbanua. Kasama niya ang BRP Melchora Aquino, ang pangalawang 77 metrong higanteng barko ng Philippine Coast Guard. 2 barko kontra daan-daang Chinese vessels. Kaya ang tanong ng Philippine Coast Guard, paano kung may 7 tayong ganitong klase na higanteng barko? Hindi na ito haka-haka. Ito na ang realidad. Noong January 5, 2026, opisyal na nag-anunsyo ang Department of Transportation. 5 pang 77 metrong multi-role response vessels ang itatayo para sa Philippine Coast Guard. Ang pangalan ng proyekto, Maritime Safety Capability Improvement Project, Phase 3. Ang kabuang loan package, 64 at 38 bilyon yen mula sa Japan. Ito ay sa ilalim ng STEP loan, Special Terms for Economic Partnership. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Japan ang magpapautang at ang Japan din ang gagawa ng mga barko. Isang malinaw na government-to-government arrangement gamit ang Japanese technology. At ang builder, Mitsubishi Shipbuilding, ang parehong kumpanyang gumawa ng BRP Teresa Magbanua and BRP Melchora Aquino. Ibig sabihin, pagsapit ng 2028, magkakaroon ang Pilipinas ng 77 metrong higanteng barko sa ilalim ng proyektong ito. 7 magkakapatid na higanteng barko, parehong disenyo, parehong lakas, parehong kakayahan. Ito ang tinatawag nating Magbanua 7. Ngayon, ito ang tanong ng marami. Kailan darating ang 5 bagong barko? Narito ang timeline batay sa opisyal na pahayag ng Department of Transportation at sa karaniwang build cycle ng ganitong klase ng barko. Ang MRRV 9703. Ang ikatlong barko, target delivery sa huling bahagi ng 2027 mula September hanggang December. Ang MRRV 9704. Inaasahang darating sa unang bahagi ng 2028, January hanggang April. Ang MRRV 9705. Posibleng dumating sa kalagitnaan ng 2028, may hanggang August. Ang MRRV 9706. Target sa huling bahagi ng 2028, September hanggang October. At ang pangpito, ang MRRV 9707. Inaasahang makukumpleto bago matapos ang 2028. Ibig sabihin, kung walang delay, halos bawat 3 hanggang 4 na buwan sa loob ng 2028, may bagong 77 metrong higanteng barko ang madadagdag sa Philippine Coast Guard. Isipin ninyo yon. Habang nagpapatrolya
ang BRP Teresa Magbanua sa West Philippine Sea. May paparating ng panibagong barko upang palakasin ang presensya ng Coast Guard habang nakadeploy ang BRP Melchora Aquino. May kasunod na namang dagdag na kapasidad para sa maritime monitoring. Kung matutuloy ang timeline, pagsapit ng huling bahagi ng 2028, mas magiging tuloy-tuloy at mas malawak ang patrol coverage ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Hindi ito tungkol sa paramihan ng barko. Ito ay tungkol sa mas matatag na presensya at mas malinaw na pagpapakita ng ating maritime right. Ngunit mas malaki pa ang istorya rito. Ang Mitsubishi ay hindi lamang gumagawa ng mga barko para sa atin. Ang Mitsubishi Electric naman ang gumagawa ng ating mga air defense radar system. Naalala ninyo ang Horizon 2 project? Ang mga long-range air surveillance radar na nagmo-monitor ng malawak na bahagi ng Philippine airspace? Mitsubishi Electric ang nasa likod ng proyektong yon. Mitsubishi Electric, ang radar sa Lubang Island na nagmo-monitor ng West Philippine Sea, Mitsubishi Electric din. At ngayon, ang Mitsubishi Shipbuilding naman ang gumagawa ng ating mga bagong higanting barko para sa maritime security. Pero sandali lang, may isa pang Mitsubishi. Ang Mitsubishi Heavy Industries ay partner ng Lockheed Martin sa ilang aerospace projects, kabilang ang F-16 platform. Ibig sabihin, ang ating fighter jets, ang ating mga radar system, at ang ating mga Coast Guard ship may koneksyon sa mas malawak na Defense Industrial Cooperation sa pagitan ng Japan at Estados Unidos. Para itong isang strategic triangle, Estados Unidos, Japan, at Pilipinas. Isang lumalalim na security partnership sa rehiyon. At ito ang hindi napapansin ng marami. Pagsapit ng huling bahagi ng 2028, ang Pilipinas ay magkakaroon ng isa sa pinakamalaking fleet ng Coast Guard vessels na mahigit 70 metro sa Southeast Asia. Isa ito sa mga pinakamodernong Coast Guard surface fleet sa rehiyon. 7 na 17 metrong higanting barko para sa Philippine Coast Guard. Iilan lamang sa mga bansa sa Southeast Asia ang may ganitong bilang ng Coast Guard vessels na mahigit 70 metro. Pagsapit ng 2028, lalawak ang kapasidad at presensya ng Pilipinas sa rehiyon. Isa ito sa pinakamalaking modernization leap ng Philippine Coast Guard sa kasaysayan. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.